Hindi talaga maganda yung view dito. Sa bandang room. Anyway, I have a cup of, hindi siya coffee, almond milk. Yan, kasi malamig yung morning. Finally, nakalipat na kami nung October 31 pa, and nag-post ako ng update at saka photo regarding dito sa paglipat namin sa may Facebook. So, yung mga naka-follow sa akin sa Facebook is alam nila or alam nyo na, diba, na nakalipat na kami. And yung mga reasons kung bakit namin pinili ito compare sa iba pang mga apartment na tinignan namin. By the way, please excuse yung mga nakasabit. Yes, kasi may mga hook yan. Yeah, sa parte ng kwarto namin may mga hooks na, I mean, built-in na siya, tapos dun sa may sala namin, kasi bawal magpukpok. I mean, majority sa apartment dito sa Japan is bawal magbutas or magpukpok ng kahit ano. Kaya yon. Anyway, let's get started sa, hindi naman to totally tour kasi, casual lang na vlog. Then, ipapakita ko lang naman yung, yung loob ng bahay. Before we get started pala, wait lang ha, kasi magdi-disclaimer lang ako. Una po sa lahat, I'm not bragging or anything at all kasi wala naman dapat ipagyabang or i-brag regarding dito sa aming home sweet home kasi simple at tamang may bahay lang or may tirahan or may bubong na what do you call it? Wala namang special. And please don't expect some fancy stuff or things dito sa amin kasi kung ano lang yung mga kailangan lang namin mag-asawa or kasi nga 'di ba magkakaroon kami ng baby, yun lang po yung meron dito sa amin. And hindi naman lahat ng bagay kailangan bilhin ng isang bagsakan. Syempre, dahil si Kenji gusto niya lahat ng pangangailangan namin magpamilya is siya yung magpo-provide. So walang tulong or help, I mean financial or something like that sa both sides namin, I mean yung family namin. Regarding sa mga dahilan or reasons kung bakit pinili namin mag-asawa tong apartment out of all the apartments na nakita namin or tinignan namin, doon na lang sa may description box ko ilalagay. Okay, let's get started. Dito ako magsisimula sa may kwarto kasi ito yung pinaka-farthest side ng apartment. First, ito, yan, tamang cabinet lang. And as you can see, built-in tong mga hooks. 1, 2, 3, 4, 5, 6. It has 7 hooks, tapos meron pa dun sa kabila. Ayan. Mamaya ko yan. And, yan, dito namin nilagay yung charger, wires, para easy to get and easy to lagay na lang. Para walang hassle. Kaysa naman sa sahig or sa sahig at pakalat-kalat na lang. Then, ayan yung ibang gamit. Ito yung yung si Kenji kasi pag galing sa trabaho, yan, dyan na lang niya nilalagay lahat para, minsan kasi, dahil sa sobrang, niya, late magising, yon para hindi daw siya malate, yun, kuha na lang daw siya. Yan, tas ito din sa kanya din yan. Para nga madaling makuha din. Tapos, yung mga suot na, Itong mga, na to, yung mga nakasabit lahat dyan is, mga gamit na. So, kaysa naman ilagay namin doon sa cabinet, puro mga malilinis kasi doon para hindi mahalo. And, Jesus Nazarene, or Black. Am I right? Yeah, Black Nazarene. Yes. Hindi ako Katoliko, okay? Or I'm not a Roman Catholic, pero wala naman masama. And bigay sa amin to, tsaka parang tipong ang tawag ito. Wala namang problema sa akin or sa aming mag-asawa kasi we love Jesus. Yes, kahit Buddhism ako and Buddhism kami. Wala namang problema. Tapos, galing to sa Quiapo. So, bas-bas pa to galing sa Quiapo. And hindi uso dito sa Japan yung mga blessings. Kaya, sa blessings sa bahay, ganun. Yun, yung iba, siguro sa mga foreigners yan, may mga blessing. Pero yung typical na Japanese home is linis, then lipat agad. So, ayan. We feel blessed and for protection and guidance na rin. And we feel at home. Yun, kaya nilagay din namin tong yan.
sinabit ni Kenji tong ano. Kasi nga bawal magpukpok or anything, kaya ay na lang, yung declip na lang yung ginamit. And then, electric fan, bintana namin. Yung tulad nga ng sinabi ko, wala kami magandang view. Okay, so it's not interesting at all. And, ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo ng tatami. Yan, ito yung floor ng tatami. Kaya, hindi kami nag-bed ni Kenji kasi mag-iiwan siya ng marka sa baba or sa main floor sa tatami. Kaya, futon lang gamit namin. And, tawag dito, okay naman siya, hindi siya malamig sa sahig kasi doble din naman yung futon namin. Pero yun nga, dahil, sorry kumakalat ha. Kasi, kagigising ko lang and, tawag dito, si Kenji kasi, kung saan lang nilalagay yung mga gamit para, minsan, yun nga, tulad ng sabi ko, minsan kasi, giri-giri, ano bang Tagalog ng giri-giri? I mean, nagmamadali na siya minsan pumasok sa trabaho kasi ang takaw niya matulog yun. So, yan, nagigising siya minsan ng late, tapos wala na siyang oras, kundi kakain lang, bihis din, toothbrush, hilamos, sibat na siya. So, yun. And, bibili pa kami ng isa pang futon. Futon itong higaan namin. Yung set. I think, December. No. Yeah, next month na lang. Kasi, yun nga, bago dumating si baby or bago ako manganak, yun, bibili na kami ng isa pang futon na ganito para sa amin dalawa ni baby. Kasi sobrang likot ni Kenji matulog. Yun. One time nga, nasanggani yung tiyan ko. Kaya yun, medyo scary. Medyo scary siyang katabi pagtulog. Kaya, bibili nga, sabi nga ng asawa ko, bibili nga daw kami ng isa pang futon. Okay? And, wala pa kami yung stand para sa laptop and speaker. Pero, tsaka na yan, okay na yan. Karton lang yan actually. It works, di ba? Wala namang problema. Tapos, ayan, dito tayo sa kabila. Ganon din, may hook din siya dito. Ayan. Dahil malamig na, ayan, dyan na lang namin nilalagay yung jacket para easy to get na lang, ganon, tas balik. Yun. So, lahat ganyan lang. And, yung, again, yung may cross na bracelet and dream catcher, tsaka yung susi. Yun nandito is yung itong remote. Ito, yan. Sa bawat, I mean, dito sa kwarto namin and sa may kitchen and sa sala, may ganitong remote. This remote is for, wait lang, nakabukas ba? Okay. Demonstrate ko ha. Yan. Etong arrow na to, pwedeng palakasin yung ilaw. Yan. Pwede mo rin hinaan or i-dim light dito. Yan. Tapos, ito naman yung dim light na kulay dilaw. Yan, pag natutulog, ganyan. Tas yan, buo ulit. Ganun lang. Then, pwede mo rin siya i-off and on dyan. Basta as long as na naka-on lang to. Malalaman ko naman yan pag naka-on, pag naka-off. Pag itong LED or yung light, nakabukas. So, hayaan lang natin yung bukas dyan. Ay, bumukas to yung ilaw. And then, ayan, CR na namin to. Napaka-convenient sa akin ng CR na to dahil nung tumuntong na ako ng third trimester, sobrang maihi ako. Sobrang ihi ako ng ihi. Parang akong binabalisaw-saw ba tawag dun? Basta yon. Kaya, convenient sa akin to kasi pagkagising. Nakakatamad kayo umihi, diba? Pag ang sarap ng tulog mo. Kaya yon. Kaya nangyayari putol-putol yung tulog ko kasi nga dahil dun. So, gising, punta dito sa CR, then go. And, ang maganda kasi dito, nalalaman ko pag may tao. So, pagbukas ko ng ilaw, yan, naka-on siya. Then, pagpatay, wala. So, pag alam mo nakabukas yan, especially pag may bisita, yan, alam na agad na kung may tao o wala. Oh, by the way, meron pa ng pintuan to. O, yan. Sliding yung door namin. Para hindi makita yung makalat naming, kwarto. Yan, so, sinasarang ganyan. Pag may bisita. Kung may bisita lang. Okay? And ito yung hallway. Hindi naman ganun kalaki. Shoebox, then yung pintuan. Tapos dyan yung mailbox namin. And may isa pang pintuan dito. In case na pag may bisita, tapos pag may natutulog doon, sasarado lang tong pintuan. Ito naman yung aming bathroom or shower room. Yan. Ito yung ilaw, then ito yung exhaust fan. Siya, automatic siyang
nagkukusa, let's say ito 20 minutes, 40 minutes, 60 minutes or yung 1 hour. Then, kusa siyang umiikot. Tapos, para bumalik sa 0. And then, ito yung aming washing machine. Yes, hindi ganun kalaki. Saktong laki lang. Kasi, hindi naman namin kailangan na totally malaking, washing machine. Kasi nga, araw-araw lang naman ang nilalaban is yung uniform ni Kenji sa trabaho. Then, yung mga cover ng unan, yung mga malalaking, let's say, cover ng kumot or ng futon, basta yung mga malalaki, jacket, yan, mga yan, dinadala namin ni Kenji sa may coin laundry. So, yung maglalagay kayo ng coins, tapos yun, may malaking washing machine and dryer. So, dun kami nag-ano ng mga ganon. And ito naman yung typical regular lang na na mga damit. Laundry basket. Ay, ano yun? Ay, sorry. And then, ayan. Ang pinaka-paborito kong lugar. Kasi, bongga. Diba? Parang ang sarap mag-makeup dito. Kaso nga lang problema. Sana stand na lang to, no? Kaso kasi siya? Sink. Ayan. And, sabitan ng tuwalya. Another, yung tawag dito. Diyan ko nilalagay yung mga cleaning materials. Ayan. Dito kasi sa Japan, hindi magkasama yung CR, yung toilet, or yung bathroom. Then, dito naman tayo sa may sala, tsaka kitchen. Yes, I'm sorry kung makalat kasi nga, tulad nga ng sabi ko, kagigising ko lang. And si Kenji, wala nang oras mag-ayos. By the way, improvise lang yan ng asawa ko kasi, dahil taglamig na, pag nilagay kasi sa labas, ang nangyayari, hindi natutuyo. Yan, pag nandito kasi, andito yung heater, kaya natutuyo siya. Yan, temporary lang din naman to, itong, yung improvise na to. Yes, bibili kami yung indoor na sampayan, kaya, ayan, hindi siya permanent dyan. So, ang meron kami air condition and may kasama na siyang heater, may dehumidifier na rin siya. Ito yung remote. Ayan. All-in-one na siya. Meron din kaming hook, as you can see dito. Diba? Tinatawag ko itatawag ko siyang wall of fame ni baby. Or ng namin, ng pamilya. Kasi, temporary lang naman tong, yung ibang bakante na hook, yung mga walang sinasabit dito, dyan namin ilalagay yung picture frame. Yes. Again, bawal magdikit ng kung ano-ano, bawal magbutas. And, ayan pala yung mga picture ni baby. Hindi pa yan lahat. Ultrasound yan. May mga iba pang pictures din kaso hindi na magkasya kasi ang dami nga. Kasi every visit ko kasi sa doctor o sa OB-GYN, ultrasound lagi. Kaya ang dami ko ng pictures ng ultrasound pictures ni baby. Yan. And calendar. Tapos, relo. Again, hindi naman namin kailangan na sobrang laking relo. Okay na yan. Typical lang. And ito yung another cabinet. Dito din nilalagay yung cleaning materials. Like vacuum, walis, something. Yes. And andito rin pala yung basket, tsaka yung yan. Ayan. Andun si Baymax, tsaka yung remote control. Hindi pa kasi yan sila nalalabhan sa coin laundry. Yes, dadalhin namin siya, or sila, sa coin laundry para malabhan. Kasi madumi na rin sila, kaya dyan muna sila ilagay. And meron din monitor, kapag ka may malalaman mo pag may tao, and pag may doorbell. Tapos again, meron din remote. Wala, yun lang. Typical na lang. And, kaya may unan ako dyan kasi para pag kumakain ako, sandal. Kasi wala pa nga kaming couch. Yes, total, sanay naman din kaming umupo sa sa baba, sa sahig. Uso naman yan dito sa Japan, sa mga Hapon, sa mga kalahi ko, kaya yan. And, yan, may mga ganyan. Tapos TV, again, karton lang yan. Tapos nilagyan lang ni Kenji na anti-slip mat. Yan. Bibili din kami ng stand, tsaka na rin. Tapos yung, yung tawag dito, dining area or dining table pala rather.
Yan. So, bibili din kami ng isa-isa. Hindi naman kailangan lahat isang bagsakan tulad yan ang sabi ko. Andyan yung bintana. And, ito talaga bitin tong cortina or yung curtain. Okay lang yan kasi blurry naman yung, blurred type of glass. Kasi yung yung sa baba. Yung sa taas lang yung maliwanag na kasing sumus talaga. Kaya yan, hindi naman din kami masyadong kita, nasa second floor naman. Tapos ito, yung 2-in-1 or all-purpose table namin kasi dining table and coffee table and yun, kung ano man yung mga gagawin dyan. Ito na yung kitchen. Yes, may karton dyan kasi hindi pa kami nakakabili din nung garbage, can or basta nilalagyan na ng mga garbage na malalaki. So, karton muna. For substitute. Proxy muna sila. Tapos, ayan, may sliding door sila. Halimbawa, kung may bisita, then magluluto ka ng tuyo. Eh, di ba, hindi naman lahat ng tao or mga kalahi ko gusto ng amoy ng tuyo. Kaya yung isasarado. Ayan. And then, meron kami yung alarm para pag sa may usok, remote again. Yan, dito dapat yung dining table. Pero saka na. Or tsaka na yan. Bigas. Dapat dun yung sa ilalim hindi ko na nalagyan. Yan, ito pang init ng tubig. Rice cooker. Okay na sa amin to kasi dalawa lang naman din kami. Tsaka gusto namin laging mainit yung kanin. Hindi kami masyadong mahilig ni Kenji sa bahaw ba tawag dun? Bahaw ba? Basta yung kaning lamig yan. Hindi kami dyan. Kaya okay na yan. Then, microwave. Ano pa ba? I'm sorry kung maraming, hugasin. Iniwan na lang ni Kenji lahat dyan. Kasi ako talaga yung taga-hugasin. Taga-hugas. Ako yung naka-assign sa pagdating sa gawaing bahay. Kaya yun. And ito ang aming small but terrible na ref. Okay na rin siya kasi hindi naman kami nagsa-stock. Every week kami namimili ng Kenji tuloy. Namimiling mag-asawa ng grocery. So, hindi rin naman namin napupuno yung itong buong ref. Kaya yun, every week namimili. Kaya, yun. And then, yung cabinet, exhaust fan. Ayan. Wala na, ganun lang. Typical lang. And, majority or halos buong apartment talaga dito sa bansa namin is walang dishwasher. Is it dishwasher? Yeah. Yun. Walang ganon, hindi uso yun dito. Kaya mano-mano ako. And gumagamit ako ng gloves kasi sugatin yung kamay ko. Ewan ko ba? Sobrang nipis kasi nung balat ko. Kaya, kapag katamang na nagsusugat agad. Tapos, bawal din ako yung maglaban ng mano-mano. Ganun lang. Wala namang special or fancy stuff. Tulad nga ng sabi ko, typical nga ng kung ano lang gamit na meron din sa bahay ng mga normal na tao. Parang sinabi ko naman abnormal kami. Ng mga typical everyday life lang na tao, ganun. Yun. And nilagyan ko lang ng ganyan para iwas pag sa mantika. Yun. And yung stove, griller, then wala na. Ganun lang. So, yung pa pala dito, sa may veranda, or yung balcony namin, hindi naman ganong kalakihan. Sakto lang. Ay, teka lang. Ayan. Ayan. Ay, yung basahan. Teka lang. Kunin ko muna yung basahan na laglag. Ayan. Gumawa rin pala si Kenji ng ng improvise na kasi wala kami mahanap na yung mahabang stainless rod. Kasi ang habang ang mula doon hanggang dito, walang ganong kahaba. Ayun lang. Sabi ko sa inyo, simple lang and wala kayong ma-expect na kahit na dito. I'm sorry guys kung boring mang itong, kung super boring yung namin, yung aming bagong tirahan. Pero sa amin, ng mag-asawa or ni Kenji, okay na kami dito kasi yun nga, hindi naman namin kailangan na totally super duper laki na bahay. And kung tutuusin, marami nagsasabi na, actually kahit ako nagsasabi din Karamihan kasi sa mga apartment dito sa Japan, maliliit and masisikip. Pero ito,
luckily, malaki. Yes. Malaki at maluwag. At saka ayoko rin ng masyadong maraming gamit. Gusto ko yung tamang ganyan lang, yung nakakaano. Tsaka para pag in case na makapag-crawl ng bongga si baby.